Kung napansin nyo po yung nasa background ko, wala lang mga halaman, ano. Ito yung aking pinasadyang vertical garden. Pero ngayon, nag-iisip ako ng ilalagay dito. So, gumamit tayo dyan ng mga bakal, ano. At kung mapapansin nyo, yung aking mga agroneman na pwedeng ilagay. Tapos yung caladium ko kasi medyo pangit ngayon dahil dormant season. Parang lumiit yung mga dahon niya. So, ayan, lumapit tayo para makita nyo, no. Parang may ginamit ko yung ganito. Hello everyone! This is Sir Misunabi ni Dino Park and Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, mga ba gagawin natin? Kung napansin nyo po yung nasa background ko, wala lang mga halaman, ano. Ito yung aking pinasadyang vertical garden. Pero ngayon, nag-iisip ako ng ilalagay dito, ano. Ngayong araw na ito, tulungan nyo ako, no. Mag-suggest kayo kung ano yung pwede nating ilagay dito ng mga halaman. At dyan ako magbabase sa mga suggestions nyo, no. Samahan nyo ako ngayong araw na to, papakita ko yan para nang sa gayon nakapag-suggest kayo na maganda. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga araw na to, ayan yung asikasuhin ko, no, yung ating vertical garden. Pero nag-iisip ako kung ano yung mga plants na ilalagay ko, no, kasi kung matatandaan nyo, nagkaroon tayo ng parang project dun sa Caloocan. Ang ginawa ko, dito ko kumuha ng mga halamang ilalagay, kaya nabakante na to, no, yung mga propagations natin ng mga plants. And dun sa mga talagang sumusubaybay sa akin, ang daming memorable na moments dito, no. Siguro pakita ko sa inyo ng malapitan, tapos pagkwentuhan natin yung mga memorable moments ko dito, yung mga dinisplay kong halaman before, tapos kung paano ko dinidisplay dyan yung halaman, ano. Sige, tara tingnan natin. So ayan, napaka memorable sa akin itong ating vertical garden na rack, no. Yun yung tawag ko yan, kasi ito, kung maalala nyo doon sa mga followers ko na ng matagal na taon na, no, ayan po, gawa yan dati sa kahoy, no, at ginagawa ko, nilalagyan ko lang yan ng mga alambre, sinusyutan ko yung mga pasunang alambre, tapos eventually, parang naisip ko na dahil ito naman ay magiging background ko sa vlogging, yung sa ating opening, ipa-convert na natin sa permanenteng talaga na vertical garden, ano. So ano ba naisip ko? So gumamit tayo dyan ng mga bakal, ano. At kung mapapansin nyo, yung aking mga pinaka patungan ng halaman is nakaslant, no. So nakaslant siya para nang sa gayon, pag dinisplay natin yung halaman, nakaharap, no. So nakaganyan yung paso niya. And napansin nyo rin na kulay black yung aking ginagamit, ano, sa ating vertical garden, pati yung kanyang background, dahil kapag halimbawa gumagamit ako ng black pati paso, tapos plants lang yung may kulay, ang effects niya is parang nagkakaroon siya ng naka-emboss o nakalutang yung halaman, ano. Kaya yun yung ginamit natin. So ngayon kasi papalinis ko yan, ano. At dahil nga nabakante na, meron kasing mga part dyan na kilalawang. So iparerepaint ko ng black uli para nang sa gayon, pag nag-design na ako, yan, ready na, no. So iniisip ko, marami kong iniisip na ilagay dyan, pero gusto ko kasi manggaling sa inyo yung idea kung ano yung magandang ilagay o i-arrange dito, no. Pero eto nga, ayan, meron ako mga agroneman na pwedeng ilagay. Tapos yung caladium ko kasi medyo pangit ngayon dahil dormant season, parang lumiit yung mga dahon niya, no. At mga baby pa yung iba, ngayon pa lang tumubo doon sa mga bulb, kaya parang hindi siya kaaya-aya. So iniisip ko pa ko pang ibang halaman, or meron ako doon mga philodendrons naman, pwede rin siguro. Meron din naman dito na ayan,
mga photos, house plants, iba-iba. So ano kaya magandang i-design dito, no? Mag-suggest kayo kung ano yung pwede natin ilagay diyan na halaman, ano, para nang sa gayon yan malagyan to, kasi ilang best na ako nagba-vlog na ang background ko medyo bakante, no? Gusto ko sa susunod maayos na natin tong ating vertical garden, no? So marami naman ako ditong plants na pwedeng ilagay, kaya lang mga snake plants ko kasi meron na section dito, yung mga snake plants meron din dito, and yan, meron dito ang mga available kong plants is mga philodendrons. Ito yung talagang pwedeng i-propagate, ano. Tapos nakapag-propagate na rin kasi kami nitong mga malalaking photos, no. So iniisip ko kung ito yung ilagay natin, mga philodendrons naman, pero hiyang na dito yung philodendrons ko, parang ayoko nang dalawin dito, pero somehow hanap ako dito ng plants. Pero tingnan natin, ano, yung mga Diefenbachia dito. Basta i-suggest nyo lang kung ano yung plants na gusto nyo ilagay ko doon, para sa gayon meron tayong panibagong mga halaman na makikita dito sa ating garden, ano. So ayan, and update tayo muna siguro sa mga propagations. Ito na yung mga na-propagate namin, no. Meron tayo dito yan, mga photos dito, kasi napakabilis lumago ng photos, ano. At ayan, meron ditong wow, nakapagpatubo pala kami ito. So burr marks na variegated, ayan. Meron din dito ito, burr marks din na variegated yan. And wow, enjoy. This one is, tama, enjoy nga, no. Sabi, tinatawag nila kasi ito minsan pearl and jade, yung photos na yan. So meron na lang patubo yan. Ito naman yung ating mga mikans. Ang kapal na kasi ng mga mikans namin dito, sobrang ano na, nakarating na nga sa bubong at yan, bilis din nilang dumami. So pwede rin siguro dyan mga fern naman, ano, maganda rin siguro mga Boston fern naman lagay natin. Pero ako naisip ko kasi lagyan ng mga patubo ko dito na mga parang Lourdes, no, na maganda rin, parang maganda din tong ilagay dyan. So iniisip ko kung pwede lagyan ito, or kaya snake plants naman na mga green, kasi ang dami ko dito. So yan ang mga pwedeng at posibleng nating ma-design, ano, yung mga propagations natin. And look, this one, ang ganda, no, ng halaman natin ito. Pero may propagations ako nyan dito, puntahan natin. Ay, hindi pala, magkaiba pala. Ang kapal na nung ano ko, yung ibang klaseng ano to, biyak-biyak. Parang ang gara, ano. Hindi ko naman ma-i-design to kasi yan, maliliit. Dapat yan mga malalaki yung impact, ano. So yan lang naman yung ating video. Minsan na matulungan nyo ako, no, kung ano ang magandang i-design dito sa ating vertical garden. Siguro lalapit ako doon para makita nyo naman yung materials na ginamit, ano, para kung halimbawa magkaroon kayo ng gusto na magkaroon kayo ng ganito, yung vertical garden na permanente, na yun yung gamitin nyo. Teka lang. So ayan, lumapit tayo para makita nyo, no, parang kailangan ginamit ko yung ganito, mga angle bar, tapos mga 10mm na bakal, meron siyang support ang ganyan, para in any case na malagay, pang dalawang halaman talaga siya, no, or pwede pang isahan, tapos yung pangalawa nandito. So later on makikita niyo yan pag inayos ko, no, itong ating vertical garden, makita niyo yan. Tapos meron siyang ganito, parang screen na ganyan na bakal. So tatlong layer yan, kaya kapag nilagay mo dito nakaganyan, no, pag pinatong mo yung isang paso, for example this one, black na paso, nakaganyan siya. So nakaharap siya dun sa pinaka tao, no, kaya naka-slant yung ating mga ginawa, no, na talagang taniman. So yan, nakita nyo na yung malapitan. Ito papapinturahan ko kasi yan, kaya ako yan,
And I hope sana magawa na natin to, no? Kasi ngayon napaka-busy ko dahil halaman ng festival na malapit na, and gumagawa ako ng float. So ito siguro after ng halamanan tsaka ako gagawin, pero mag-suggest muna kayo ng mga plants na ilalagay natin, ha. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung video natin at yan, mag-comment lang po kayo dyan, ano. Salamat na maraming sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na medyo pigil itong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Suna or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MTP, and this is Hermy Suna, ako sasabi sa inyo ng happy planting. Bye!